ay siya, Luis Asconaplok sa sulat ni Ryan Garcia tungkol kay Rudy Carlton Gay, underrated forward. Isa siya sa mga players na nagkaroon ng solid na karera kahit na ba hindi pa nananalo ng kampyonato at never naging all-star. Pero borderline all-star kung maituturing, physically gifted kasi sa height na 6'8", athletic, may shooting at depensa, masasabi nating Paul George bago pa magkaroon ng Paul George. Pareho sila ng build, halos pareho din ang playing style. Parte si Rudy Gay ng 2006 NBA draft class. Batchmates niya dito ang ilang all-stars na sina Lamarcus Aldridge, Brandon Roy, Rajon Rondo, Kyle Lowry at Paul Millsap. 8th pick, napakataas ng Houston Rockets matapos ng 2 productive na taon lang sa University of Connecticut o UConn. Agad naman siyang na-trade sa off-season kasama ang isa pang dakdakero na si Stromile Swift papuntang Memphis Grizzlies kapalit ng fan favorite na si Shane Battier. Rebuilding ang Grizzlies at this time bago pa mag-grit and grind era ito. Isa siya sa mga naging bright spots ng team. Nag-average ng 10.8 points at 4.5 rebounds. Tandaan, bata pa siya nito, kaya desente ang mga numbers na yan. Sinundan niya ng mas magandang sophomore year. Nag-set siya ng franchise record for points in a single season. Naging pangatlong Grizzly siya after Sharif Abdur-Rahim at Pau Gasol na mag-average ng 20 points or more sa Memphis. Naging isa siya sa mga premier small forwards ng liga. Kaso nga lang, naging mailap ang team success dahil rebuilding sila at that time. Wala siyang reliable na second option. Nagbago lang ang lahat sa pagdating ni Mike Conley, Zach Randolph, Tony Allen at Marc Gasol. Kasabay ng pag-angat ng Grizzlies sa West, nagtala si Rudy Gay ng career highs sa 7 major stats. Pero heto na, nangyari ang lahat ng yan bago siya ma-injure noong patapos na ang season. Pero nakuha nila that year ang unang winning season ng Grizzlies. Simula nung maging parte si Rudy Gay ng team, pinanood na lang niya ang kupunan habang ina-upset sa unang round ang top-seeded Spurs bago ito matalo sa Baby Thunder in 7 games sa sumunod na round. Pero impactful pa rin si Rudy Gay pagdating ng sumunod na season. Nakapaglaro siya sa playoffs sa unang pagkakataon, kaso bigo silang makausad nang talunin sila ng Lob City Clippers in 7 games sa unang round. Sa trade deadline ng sumunod na taon, tinrade siya ng Grizzlies papunta sa Toronto. Nag-set siya dito ng franchise record nang siya'y umiskor ng 74 points sa kanyang unang 3 laro. Relax. Mamaw na achievements. Kitams, underrated talaga. Hindi rin siya nagtagal sa Toronto. Sa sumunod na trade deadline, tinrade naman siya patungo sa Sacramento Kings. Pero alam mo naman, ngayon lang ulit gumaling ang Kings. Nung time ni Rudy Gay, olats madalas ang Sacramento. Olats madalas ang oras ni Rudy Gay doon. Pagdating niya sa San Antonio noong 2017-2018 season, doon lang siya ulit nakakita ng playoff basketball. Kaso, ito yung huling taon ni Manu, Parker at Kawhi sa Spurs. Unang round pa lang, pinauwi na agad sila ng Warriors. Nitong mga nakaraang taon, nakita natin siya sa Utah. Naging isa sa mga veteran voices at reliable off-the-bench player para sa Jazz. Kaya nga lang, ulit, pagdating niya, rebuilding ulit ang Jazz. Hindi naman construction worker si Gay, pero laging rebuilding ang napupuntahan. 16 years sa liga at 3 beses lang sa playoffs. Yung 3 yun, first round exits pa. Isa si Rudy Gay sa mga legit na pwede mo masabing minalas sa mga teams. Ganun pa man, solid pa rin ang karera ni Gay. Bibihira ang reliable 20-point scorer na athletic, may shooting at may depensa. Borderline all-star. Underrated. Yan si Rudy Gay. Ay siya, Luis Asconaplok sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Jump, Palero.